Sige po, patuloy po tayong manalangin. Muli po tayong manalangin para po sa maririnig po nating mensahe ngayong umaga. Tayo pong lahat ay pumikit. Father, once again we set our hearts to listen to your voice, to see your face. Pour out your spirit of wisdom and revelation sa bawat isa sa amin na narito ngayong umaga. May we know more of your heart, of what you love, upang magawa din po naming mahalin ka. Maraming salamat po muli sa iyong spirito ngayong umaga. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat. This is the time of the year na i-share ko po muli ang tungkol sa Christmas. Okay, so marami pong mga nakarinig at sa tingin ko po may mga 1/3 pa na hindi pa nakakarinig tungkol po dito. At pag-aralan po natin ang tungkol po sa Christmas. Ano nangyayari? Ilaw. Sige lang. Okay, sige po. So, Christmas. Darating na po yung araw ng Christmas, December 25. And ano nga ba itong Christmas? The question is, birth of Jesus. Ito ba yung araw ng kapanganakan ni Jesus? Ito ba ay kasalanan? Ang Christmas ba ay kasalanan? Ang magsabi ba ng, oy, Merry Christmas, ito ba ay kasalanan o tama? Nais ko lang po munang sabihin na ang mahalaga sa maririnig po natin ngayong umaga, ang mahalaga po dito ay malaman po natin, alam natin kung saan ito nagmula, ano ang naging tradisyon, alam po natin kung ano yung tama at mali. Doon na po mag-uumpisa kung ito ba ay kasalanan o hindi. Tama ba na magsabi ng Merry Christmas o hindi? So, kayo na po magde-decide nun after po na marinig ang isi-share ko po ngayong umaga. So, saan ba nagmula? Ano ba ang origin ng Christmas? Ito po ay nag-umpisa. Actually, wala pong sinasabi ang Biblia tungkol sa kapanganakan ni Jesucristo. Wala pong sinasabi sa Biblia na December 25 pinanganak si Jesucristo. Ngunit marami po, karamihan ng mga Bible scholars ay naniniwala na si Jesus ay ipinanganak ng fall. So, ang fall po siguro mga nasa October to November. Siguro mga November. Kasi pagdating po ng December 25, malamig din po sa Israel. Sa sobrang lamig, imposibleng yung sanggol ay ilagay lang sa open space, sa sabsaban. So, ang paniniwala po ng karamihan ng mga scholars, Bible scholars, pinanganak si Jesus sa fall. Pero wala rin pong exact date. Dahil hindi naman po mahalaga kung kailan pinanganak si Jesus. Ang mahalaga, pinanganak si Jesus. So, pero,
wala pong sinasabi ang Biblia na si Jesus ay pinanganak ng December 25. Ang Christmas na December 25 na sineselebrate ng karamihan ng mga tao sa buong mundo ay nagmula po sa Babylon or Scandinavia or Rome or Greece. Basta dun po sa Europe. Dun po sa Europe nag-umpisa lahat ng ito. At samahan niyo po ako. Wala po akong dalang pero habang pinag-aaralan po ito, medyo layo lang po ako sandali. Alam niyo po yung gender neutral, yung mga bagay na ang tawag doon? Yung nakakasakit daw sa mga LGBT, kaya kailangan gumamit ng gender neutral na terms, na lugar. May nalaman po ako na kailangan, meron din palang religion neutral. Alam niyo po yung BC and AD? Alam niyo pa yung BC and AD? Ano po yung BC? Before Christ. Ano po yung AD? Hindi po after Christ. Adoni something po yon. Anyway, yun po ay tungkol, ang meaning po ng AD, Adoni something, pero ang ibig sabihin nun, Latin po yan, ang ibig sabihin nun, after ng birth ni Kristo, ng Diyos. So, BC, AD. Meron din daw pong religion neutral sa BC and AD. Ayaw ng mga ibang religion na BC and AD yung gamitin. Ang ginagamit nila, BCE and yung AD, CE. Kumbaga, common era. Pero ayoko po nun. So, BC and AD pa rin ako. Anyway, ito po yung gitna. So, tandaan niyo po, dito yung BC, dito yung AD. Tandaan niyo lang po. Kasi may ipapaliwanag po ako na nangyari sa BC, may nangyari sa AD. So, sundan nyo lang po ako. Ang Christmas, nangyari po ito sa AD. Nung panahon ng Roma, gusto po nilang gawing hindi mahirap tanggapin sa lahat ng tao. Sa panahon ni Constantine, yung hari po ng Rome, AD, hindi ko na po maalala, AD, after Christ po yun, ginawa niyang national religion ang Christianity sa buong Roma. So, maliban sa Christian, lahat ng mga ibang religion, bawal. Yun po yung ginawa ni Constantine. Pero, hindi ibig sabihin nun, nung time pala nun, yung buong Roma born again, hindi po. Catholic. Roman Catholic po yung time na yon. And dahil malakas yung power ng mga Roman Catholic nung time na yun, parang sumang-ayon na lang din si Constantine na, sige, ganito na lang. Susunod na lang ako sa'yo at gawin na lang natin national religion. Anyway, marami pong story po yon. At dahil po doon, na halo-halo, dumating po, hindi naman agad-agad isang araw, simula sa araw na ito, ang national religion ng Rome ay Roman Catholic Christian, kaya kailangan lahat ng religion mawala. Hindi naman isang araw biglang nangyari po yon, kundi dahan-dahan, taon-taon. At dahil po doon, ang nangyari, naghalo-halo lahat ng mga religion. So, sabihin po natin, halimbawa, dito po sa Pilipinas, merong Iglesia ni Cristo, may Seventh-day Adventist, may Mormon, may Dating Daan, merong Born Again, merong Catholic. At sabihin po natin, yung presidente, sinabi niya, dineklara niya, simula sa araw na ito, ang religion ng Pilipinas ay Roman Catholic. Bawal na ang ibang religion. So, ang nangyari, yung mga ibang mga relihiyon nagwelga. So, pumayag na lang yung presidente na sige, ano bang gusto mo?
Kayo, Iglesia ni Cristo, ano bang gusto nyo? Kayo, mga Seventh-day, anong gusto nyo? Mormon, ano bang gusto nyo? Lahat ng mga gusto nila, pinaghalo-halo po nila, pinagsama-sama nila, at ginawang, okay, tawagin na natin itong Christian. Yun po yung nangyari sa AD, nung time ni Constantine, na ginawa niyang national religion ang Catholic. So, maiisip na po natin, dahil nagugulo yung Roman Catholic, lumabas na yung born again, nag-revolution, lumabas, saka pa lang nagkaroon ng born again Christian. So, before po na magkaroon ng born again Christian, merong Jew, Hudyo, di ba po, yung mga Israelita, at naging Roman Catholic, naghalo-halo, nagkaroon po ng Christmas ng December 25. And then, ano ba ang ginagawa sa Christmas? Saan ba nagmula ito? Actually, yung pag-celebrate ng araw ng December 25, mabalik po tayo sa BC, nag-umpisa po ito right after, hindi po katagalan, right after ng flood. Sino pong, anong pangalan ang naalala po pag sinabing flood? Rainbow? Noah. So right after ng flood, hindi po katagalan, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan na ang pangalan Nimrod o Tammuz. Ayan po, Nimrod o Tammuz. Si Tammuz ay, ayan po, yung, lahat ng mga nakabilog, siya po yan, God of fertility. So, siya po si Tammuz. Si Tammuz daw po, ayan, ito yung nanay niya, ayan yung tatay niya. Si Tammuz daw ay reincarnation ni Nimrod. Yung reincarnation ng tatay niya. Kumbaga yung tatay, nung namatay, pinanganak si Tammuz, at siya daw si Nimrod na pinanganak ulit at pinangalang Tammuz. Anyway, hindi naman po mahalaga yon. Ini-explain ko lang po ito. At yan po si Tammuz. At ang araw ng pagpanganak ni Tammuz ay December 25. And hindi lang po siya ang mga sinasamba pa ng mga pagano, mga pagan, ay si Saturn. Alam niyo po yung mga planets? Planets, di ba po, may Mars, may Jupiter, may Earth. Isa po si Saturn. At ang Saturn, hindi lang po siya planet, kundi God ng Greece, yung mga mythology. And ang araw po ng festival ni Saturn ay December 25 din. Bakit? Kasi po, December 25 ay tinatawag din pong winter solstice. Ano ba ang winter solstice? December 24, ang may pinakamahabang oras na madilim ang isang araw. So after ng December 25, ay na po, dahan-dahan ng iikli yung gabi. Di ba po pag summer, medyo parang alas 6 pa lang, medyo maliwanag pa, pero pag winter na, alas 5 pa lang, madilim na. Yun po yung ibig sabihin ng December 24 yung pinakamadilim, pinakamahaba yung dilim. So winter solstice, yung December 25. So, Saturn is the Roman god of harvest. Harvest, pag-aani. Kaya makikita po natin, meron siyang hawak na scythe. Hindi ko po alam anong Tagalog niya. Ano pong Tagalog niya? Ano yan? Kare? Kare. Okay. So, scythe. Scythe na lang po ako. Intindihin niyo na lang po. So, meron siyang hawak na scythe dahil siya po yung god of harvest ng Romans.
At sineselebrate po, sinasamba ng mga Romans, si Saturn tuwing December 25. At kung makikita po natin mamaya, makikita po din natin dito, may bata, at may hawak siyang bata. Makikita nyo rin po dito, hindi ko alam kung nakikita nyo po ng malinaw. Kung makikita nyo po dito, kinakagat niya yung bata. Siya po yung pinaka-brutal na Diyos ng Roma dahil nire-require daw ni Saturn ang pag-alay ng bata. So, pinapatay, sinusunog, at iaalay kay Saturn. So, siya po yung pinaka-brutal na Diyos ng mga pagano, especially sa Romans. Hindi lang po yung mga Romans, taga-Roma, ang sumasamba sa Saturn. Ang Saturn po sa BC, sinasamba na ng maraming tao sa iba't ibang anyo. Kahit nga po yung mga Israelita, sinamba ang Saturn, pero hindi po si Saturn. May iba't ibang anyo si Saturn, at isa po doon si Kayun, Remphan. Ito po yung pinakasikat na alam po ng lahat ng Christian, si Molech. Ayan po si Molech, na sinamba din po ng mga Israelita, na sinasamba ng mga ibang bansa na nung sinakop sila, pumayag na lang yung mga Israelita at sinamba rin nila ang Molech. Marami po kayong makikitang salitang Molech sa Bible. Ayan po si Molech, yung baka. Nakikita niyo po? Tapos meron siyang kamay na nakalabas na ganyan. Diyan po pinapatong yung mga bata. Actually, sa ilalim ng kamay, meron pong apoy. Ayan po, meron din pong apoy. Pag nilagyan po ng apoy sa ilalim ng kamay, yung kamay iinit. Pag pinatong yung bata doon, siyempre po masusunog at mamamatay. Yun po yung alay na gusto ni Molech, na kaparehas din po ni Saturn. Parehas lang silang lahat. Iba-iba lang po yung pangalan. Iba-iba din po yung anyo. Ngayon, ano ba ang ginagawa? Sa araw ng December 25, sa ibang tawag po doon, winter solstice, at ang iba pang tawag sa kaarawan na yon, syempre po sa panahon natin ngayon, ang tawag doon, Christmas. Pero nung time ng ancient times, ang tawag po doon ay kinuha sa pangalan ni Saturn at pinangalang Saturnalia. At ano bang ginagawa po sa araw ng Saturnalia or Winter Solstice Celebration? Ano bang ginagawa doon? Sa araw ng Saturnalia, December 25, sarado pong lahat ng mga korte. Kumbaga, wala pong, parang ganito po, sa madaling salita, sarado lahat ng mga police station, sarado lahat ng mga korte. Ibig sabihin nun, pwedeng gumawa ng ng krimen, hindi po kasalanan ng krimen. Sa araw na yon, maraming homosexuality, may cross-dressing, meron pong pagpapatay, meron din pong marami pong mga bata dito, pero takpan nyo na lang, yung mga bata, takpan nyo na lang po yung mga tenga nila. Pero anyway, ano pang ginagawa sa araw na yon? Open sex sa daan, sa kalsada, sa open area. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa babae, sa grupo, lahat ng naiisip po natin ginagawa po nila BC pa lang. Ito po yung nakakagulat. Right after ng flood, di ba po, after ni Noah, flood, namatay lahat, nagkaroon na ng bagong generation. Anong nakita nila? Sinong nagturo sa kanila? Bakit meron ng ganun? Anyway, yun po yung nature ng tao at yun po yung ginagamit ni Satan upang, anyway, balik na po tayo. Anyway, yun po yung ginagawa po nila sa araw ng Saturnalia.
Ayan po yan. Hindi lang po yun. Ayan, nakikita niyo po, may mga naglalasing, parang party, ang daming nakahubad. So, yan po yung nangyayari sa Saturnalia. At hindi lang po yun. Sa araw na yun, maraming inaalay na mga bata, pinapatay. So, marami pong dugo. Pero, pagkalipas ng ilang mga dekada o panahon, siyempre po naisip din ng mga tao na, uy, masyadong brutal, huwag na tayo mag-alay ng mga bata. Siguro pagdating na ng mga AD, nung Roma, nung panahon ni Constantine, parang, uy, tama na, itigil na natin yung mga bata, buhay din yan. Parang nakonsensya na rin po siguro sila at tinigil na po nila yung pag-aalay ng mga bata. Actually, marami pong sulat si Peter. Hindi po. Si Pablo pala, sorry. Marami pong sulat si Pablo sa aklat sa Biblia na sinusulat, di ba po sinulatan niya yung mga Galatian, taga-Galatia, yung mga iba't ibang church sa Rome. Dahil po sa kaguluhan na yon, dahil pinagsama yung mga religion, nagkagulo-gulo na yung mga relihiyon, especially yung mga Christians na sumusunod kay Jesucristo, naguguluhan na rin sila kung ano ba yung tama ba yung ganitong practice, tama ba yung ganitong gawain sa loob ng simbahan, dahil gulo-gulo na yung religion. Kaya nagsulat si Pablo na, taga-Galatian, taga-LSCC, ito yung nakikita kong mali nyo. Ito, gawin nyo to, pero ito, huwag nyong gagawin. Ito, taga-ganitong church. Kayo, ito, gawin nyo. Kasi po, nung time na yon, ito yung nangyayari. Ganyan. So, dumating yung panahon na, itigil na natin yung pag-alay ng bata. Pero, dahil gusto ng Diyos natin, si Saturn, si Molech, sino man yun, gusto niya ng dugo, gusto niya ng alay, ang gawin na lang natin ay ganito. Ano po tawag dyan? Alam niyo po ba ito? Gladiator. So may movie din na Gladiator. Mayroon pong malaking dome, arena, kumbaga. At ang ginagawa po nila doon, hanap sila ng mga malalakas, mga magaling lumaban, bibigyan nila ng armas, lahat, at ang gagawin nila, sige, maglabang kayo dyan, magpatayang kayo dyan. Maglalabas pa sila ng mga leon, kung ano-ano. At matibay po dyan. So, sino yung mamatay, di talo ka. Pag buhay ka, di malakas ka, ikaw yung, kumbaga, contender. So, para saan po ito? Hindi para matuwa yung mga tao, hindi para makita kung sino yung malakas, sino yung mahina. Hindi po. Ito rin ay alay kay Saturn, alay kay Molech, alay sa mga Diyos-Diyosan nila na gusto ng dugo. Kasi pag may mga namamatay, may dugo at yun po yung gusto daw ng Diyos nila. Yan po yung ginagawa po nila. Pero siyempre po, hindi lang patayan, hindi lang dugo. Katulad ng nakita po natin kanina, ang araw ng Winter Solstice Celebration o yung Saturnalia ay araw din po ng kasiyahan. Kaya meron pong umiinom, merong mga pa-party. Hindi lang yung mga malalaswa o yung mga hindi magandang kasalanan. Nagsasaya po sila, kumakain sila, maraming pagkain, nagbibigayan sila ng mga regalo. And hanggang sa umabot na po sa generation po natin. Kaya ginagawa po natin, di ba po, pag Christmas, nagbibigayan po tayo ng mga regalo, kumakain po tayo, nagsasama-sama, salo-salo. At kung titingnan naman po natin yung decoration, ayan, marami na pong mga nakakaalam, pero para po sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yan. Christmas lights. Saan ba
mula ang Christmas lights. Ang Christmas lights, nag-umpisa po yan nung panahon nila, o dito. Di ba nga po may inaalay na bata? So pag pinatay, inaalay na yung bata, wala na yung dugo. Yung taba ng bata, pag masyadong malakas, nag-feedback. Okay. Pag inalay na po yung bata, di ba, may laman na, may taba. Yung taba, sinusunog. Pag sinusunog, ayun po yung ilaw na naging Christmas lights na ngayon. Ito naman, yung mga bola na yan naman po yung mga ulo ng mga inalay, mga biktima na inalay. Bata man yan, o yung mga gladiators man, yun po yung ulo. At yung ulo na yun, hanggang sa, syempre po, yung pangit naman kung may Christmas tree, tapos lagyan mo ng ulo. So, siguro po naging ganyan. Yan po yung mga origin. Origin ng ilaw, origin ng itong mga bilog-bilog na yan. Tapos, hindi lang po yan. Okay. Especially po sa Babylon or Scandinavia, ang ginagawa po nila, naniniwala po sila na Diyos po lahat yan. Kumbaga, especially yung puno. Yung puno po, ang ginagawa po nila sa Scandinavia o sa Babylon, hindi po ganyan yung itsura ng puno. Basta puno lang po siya, yung kahoy lang. Actually, kahit sa Japan, alam ko ginagawa po nila yon. Meron silang araw ng organ ng lalaki. Tapos, meron silang mahabang kahoy lang, puno po siya, na parang sinusunog po nila. And ganun na ganun po yung ginagawa ng Babylon. Sinusunog po nila yung puno na yon dahil yun po yung symbol of fertility. At para po sa kanila, yung puno ay yung sexual organ ng lalaki, at ang simbolo ng puno na yon ay yung fertility, para sa kanila, ito naman yung, so kung yung puno ay yung organ, yung bilog, alam niyo na po kung ano yung bilog. Dun sa sexual organ ng lalaki, merong bilog. So yan po yung bilog. At etong mga yan naman po yung semen. Hindi lang po yan. Sa Scandinavia, di ba po merong 12 Days of Christmas? Ito pa. Alam niyo po yung kantang 12 Days of Christmas? The first day of Christmas. Ang 12 days po pala ang origin niyan ay yung araw simula nung naglakbay yung mga wise men, yung 3 kings na tinatawag, hanggang sa araw ng makita nila si Jesus. Yung 12 days po na yun daw po yung 12 days of Christmas. Doon po yung origin. Yun po yung nakita ko po habang nagre-research. And doon sa 12 days of Christmas, sa Scandinavia, ang ginagawa po nila, sinasamba po nila ang God of fertility, God of sex. And ang pangalan ng Diyosan na yon ay Yule, J-U-L or Y-U-L-E. So, pag Christmas, may tawag pong Yuletide. Hindi ko po alam kung narinig nyo na po yun. Yun po yun, Diyos ng fertility sa Scandinavia. Ang ginagawa po nila sa 12 days na yon, sinusunog po nila yung kahoy at inaalay po nila yung mga hayop
At minsan, yung tao, sinusunog din po nila at inaalay sa Diyos nila. At ganun din po, kung anong ginagawa ng mga Roma sa Saturnalia, ganun din po yung ginagawa nila. Hindi lang yan, ano pa meron po sa December 25? Ito. This symbolizes the sexual organ ng babae. Alam niyo po rin siguro yan, yan po yung parang, lalo na sa States, sinasabit po nila sa pinto yan. Ano daw po yan, parang blessing. Anyway. Ayan naman, si Santa. Meron po bang Santa Claus o wala? Anyway, pag-aralan po natin, saan ba nagmula si Santa? Okay. Si Santa Claus, meron pong similarity sa nakita po natin kanina. Sino po yung nakita po natin kanina na similar sa ganitong itsura niya? Na merong bata, na merong sleigh, siyempre po, si Saturn. Diyan po nag-umpisa si Santa Claus. Diyan kinuha. At si Saturn, meron pong iba't ibang version sa generation po natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Yung mga kabataan, mas malalaman po nila agad na, okay, alam ko yan. Una, ito po hindi po masyadong familiar sa atin. Ang tawag po dyan, Father Time. Ang ginagawa po niya, pag New Year, ayan po, makikita niyo po dito, 1888, 1889, 1890, 1891. So, ito luma na, lumipas na. May bagong taon na parating. Ayan po si 1889. At may hawak siyang oras, may hawak din siyang scythe. So, similar na naman kay Saturn. May hawak din siyang bata. New Year po ang symbol po niyan. Ang isa pang version ni Saturn sa panahon po natin ngayon ay si Grim Reaper. Marami pong makikitang Grim Reaper sa movies, sa games, sa mga kung ano mga nakikita po sa TV. Si Grim Reaper po 'yan at ang alam ko po ang ginagawa ni Grim Reaper, hindi po ako nag-research diyan pero ang common na alam po natin sa Grim Reaper ay parang kinukuha yung kaluluwa ng mga tao, yung mga mamamatay na. So meron na naman siyang hawak na scythe. So harvesting souls. So, iisa lang po 'yan. Si Santa Claus, si Father Time, si Grim Reaper, iisa lang, may puting, hindi, eto si Grim Reaper, wala pala. So, iisa lang po yung gusto nilang sabihin. Actually, sa panahon ng Roma o BC, kung ipapakita po natin sa kanila ang mga imaheng ito, sasabihin nila agad, marirecognize nila agad, sasabihin nila, si Saturn yan ah. Kasi, si Saturn nga po talaga yan. Ito pa po. Si Odin. Tama ba? Nasaan na ako? Ayun. Sa Germany, God of War, si Odin. Sino pong mahilig sa Marvel? O alam yung Marvel? Alam niyo pa yung movie ng mga Marvel? Okay. So, makikita din po doon yung mga God of Thunder. Sino po si God of Thunder? Si Thor. Doon din po kinuha yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Thursday ay Thor, God of Thunder. Ano po yung Saturday? Saan po kaya kinuha yung Saturday? Saturn. Saan po kaya kinuha yung Sunday? Sun God. Yung mga mga Egyptians. Alam niyo po yung Sun God? So, ako po, simula nung nalaman ko po ito, hindi ko na tinatawag na Sunday yung linggo, kundi Lord's Day. Anyway, so, parang ganon, siya po si Odin, sa Germany, at siya po si God of War. Gera, God of War.
At ang ginagawa daw po niya, tuwing December, siya ay bababa sa mundo at magbibigay daw siya ng prosperity sa mga mabubuting tao at magbibigay daw po ng punishment sa mga hindi mabuting tao. Magdadala daw po siya ng sunshine, ng mga regalo, at kailangan din daw po na mag-iwan ng sakripisyo para sa kanya sa labas ng bahay, sa pintuan. Kung papalitan po natin itong staff, yung itsura niya, same lang. Ano pong makikita natin sa kanya? Si Santa Claus. Actually, si Santa Claus, ayan po, originally, nagmula po yan kay Saturn. Pero, eto nga po, nung time ni Constantine, nung AD, pinagsama-sama lahat ng religion. Yung Saturnalia, sama mo na rin dito. Yung ganito, sama mo na rin dito. Siyempre po, yung mga Roman Catholic, hindi pwede yung ganyan. Sige, sasama nyo yung Saturnalia. Sige, gawa tayo ng sino kaya? Si Saint Nicholas. So, makikita nyo po, parang Catholic, di po ba? Parang Catholic. So, saan ba nag-umpisa yan? Actually, maraming tao nakakakilala kay Santa Claus, pero maraming hindi nakakakilala kay yung negro. Krampus? Ang ginagawa po niya, siya po yung taga-parusa. Kung si Santa taga-bigay ng regalo, siya naman yung taga-parusa sa mga masamang bata. Anyway. So, eto po. Santa Claus, Saint Nicholas, or Saint Nick. Yan po yung tawag sa kanya sa Catholic. Sa unang panahon, hindi ko lang po alam ngayon. Pero, ang panahon na ito, na pinagsama-sama lahat ng mga religion, at kaming mga Catholic, ayaw namin ng Saturn, ayaw namin ng Molech. Ang tawag na lang namin, Saint Nicholas, or Saint Nick. Pero ito po yung pansinin niyo po ngayon. Ang devil, yung maruming spirito, yung kalaban po natin, meron po siyang iba-ibang pangalan. Ano po yon? Ano pa? Beelzebub. Ano pa? Lucifer. Ano pa? Nakikita niyo po ba? Saint Nick, Old Nick. Ito po yung mas nakakagulat. Ayun po yung pinapanood ng mga bata sa Cartoon Networks. Ang ibang tawag ng Nickelodeon, Nick. Ang ibang tawag ng Nick Jr. Ano ibig sabihin ng Nick Jr.? Satan Jr. Nakuha niyo po ba? Balikan po ba natin? Old Nick. Siya, si Old Nick, na sa ibang tawag ng ancient Roman Catholic Saint Nick, na sa TV na pinapanood ng mga bata, Nick Jr. So, ano pa ang mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan na pinanganak sa araw ng December 25? Ayan, hindi na mahalaga yan. Si Bacchus. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Sa 7-Eleven? Or sa ano yun? Mini stop. Nakakita na po kayo ng ganyan? Yan. Pangalan po niya yan, Bacchus. God of, nakalimutan ko na kung anong God. Anyway, anak daw po siya ni Zeus. So anyway, ayan po. Ito po yung listahan ng mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan na pinanganak ng December 25. Mithras, Horus, Attis, Dionysus or Bacchus, Tammuz, Nimrod. Sino po yan? Hercules, Osiris, Perseus, Helios, Apollo, Jupiter. Siya po si Sol Invictus. Ayan. Makikita niyo po yung ganyan, yung tusok-tusok sa ulo. Sun, araw. Sol Invictus. So,
Ibig sabihin ng sol, yung sun. So, anyway. Tapos, ito pa. Sa Egypt, Baal. Nawala ako. Baal. Si Baal po yung chief male god of fertility and licentiousness. Kumbaga, fertility, siyempre, ang kasama po ng fertility, yung mga licentiousness, meaning mga kalaswaan, hindi tamang. So, yan po si Baal. And Nerthus, German god of fertility. So, marami pong dahilan yung mga tao ngayon, Christians, na hindi naman namin ginagawa yan. Katulad ng yung November 1. Ano pong meron sa November 1? Halloween. Marami din po mga Christian na nakikipag-participate sa Halloween, pero sa panahon ngayon, siyempre medyo may alam na yung mga Christians, so sasabihin nila, Halloween, pero hindi kami magsusot ng mga aswang, demonyo. Ang isusot na lang namin, yung mga cartoon characters, para hindi demonic, para hindi satanic. Pero nakikisama ka sa araw ng Halloween. So, may kanya-kanyang mga dahilan. Kung ako po yung tatanungin, personal opinion ko po ito, hindi po siya tama. Masasabi po natin, ikaw ba ay conservative o hindi? Siguro po nakadepende na doon kung masasabi mong tama yun o mali yun. Ako po, matatawag po akong conservative. Kaya para po sa akin, hindi tama yung tattoo na Christian, hindi tama yung mga Christian na makipag-participate sa Halloween. Yung December 25, Christmas. Ako po, personally, sa aming pamilya, kung magkaroon ng anak, hindi ko po gagawin yung Christmas tree, yung decoration ng Christmas tree. Kung nasa labas ako, kunyari, pumunta po ako sa isang restaurant, tapos babatiin po ako ng mga crew, ng mga staff, at sasabihin nila, ay sir, Merry Christmas. Babatiin ko rin po sila na Merry Christmas. Merry Christmas. Bati lang po siya. Meron din pong verse sa Bible, hindi ko na po hinanap. Kung yung actions mo ay nakakapagbigay ng ganito po yung thought nung message po dun sa Bible. Kung parang ikaw yung nagiging dahilan, kung yung actions mo, halimbawa po, isang missionary, isang pastor, nakikipag-participate sa Halloween, nagko-costume, at may mga ibang Christian na nakita siya, dahil kilala niya na pastor siya, at nakita siya na nag-participate sa Halloween, at dahil nakita niya na nag-participate yung pastor na yun, na alam niyang pastor, at medyo sumama yung loob niya, medyo napalayo siya sa Diyos dahil sa ginawa ng pastor na yun, ang kailangan gawin ng pastor ay huwag nang gawin. Kahit na ang paniniwala niya ay okay lang. Kahit na po yung faith niya, personally sa Diyos, ay walang problema. Kung yun ay nakakapagbigay ng pagpapalayo o nahihirapan yung ibang mga Christians, edi iiwasan na lang niya. Maaaring gawin niya na hindi nakikita nung mga taong medyo baby pa, infant in Christian. Nakadepende na po yun. Maraming mga situation. Hindi po masabing, tama to, mali to, eto lang dapat. Iba-iba pong situation. Pero kung bakit ko po binahagi ito ngayon, upang magkaroon lang po tayo ng knowledge. Knowledge is power. Magkaroon po ng knowledge, magkaroon po tayo ng background
saan ba nag-umpisa ang December 25? Saan ba nag-umpisa ang Santa Claus? Iba't ibang mga bagay. Tayo na pa mag-discern. Ano ba? Tama ba to? Mali ba to? Pero, ito rin po, isang lastly na gusto ko pong sabihin. Kung dahil mali itong December 25, at wala na po tayong araw sa isang taon na sineselebrate po natin ang kapanganakan ni Jesucristo, hindi naman po pwedeng tayo lang nagsiselebrate ng kapanganakan ni Jesucristo ng November. Baka, kasi meron din pong mga sinusunod. Kumbaga, common na sinusunod ang lahat ng Christian sa buong mundo, born again sa buong mundo, na parang may pinag-usapan na, pag ganito, kulto na to. Pag ganito, heretic na to. Pag ganito, tama. Meron pong ganun eh. So, kung tayo lang, LLCC lang, November, isa-celebrate natin ang kapanganakan ni Jesucristo, parang medyo hindi rin po maganda sa paningin ng ibang mga born-again Christian. Pero hindi naman pwedeng, edi December 25, mali yun, so, edi wag na lang. Masyado naman po natin nakakalimutan yung araw at yung halaga ng pagpanganak ni Jesucristo na pagparito niya sa mundong ito. So, may mga times na naiisip ko po na parang gusto ko ring gawin sa church po natin yung i-commemorate. Kumbaga, alalahanin yung araw ng pagpanganak ni Jesucristo. Hindi man December 25, hindi man pinanganak si Jesus ng December 25, dahil December 25 naman yung sineselebrate ng lahat ng Christian sa buong mundo. Sumabay lang po tayo, pero with the knowledge na, ito yung origin, hindi ko gagawin yun, pero dahil hindi naman pwedeng November, so parang gusto ko lang na i-recognize yung pagpanganak ni Jesucristo, kaya ako gagawin to. So, ang hirap pong sabihin na kung ano yung tama, mali. Ang mahalaga, alam lang po natin kung saan yung origin nito. For sure, yung origin, mali. Pero sa panahon po natin ngayon, ang hirap po sabihin kung ano yung tama, ano yung mali. Basta ang mahalaga, alam na po natin ito. And hanggang dun lang po. Good morning. As you know, we don't have any decoration of Christmas. Sa nakikita nyo po, alam nyo naman po na hindi po tayo naglalagay ng mga dekorasyon para sa araw ng Pasko. As you heard, what is the origin of Christmas decoration? At ngayon nga po, narinig po natin kung ano yung mga simbolo ng mga dekorasyon po na yon. If we didn't know, we could do that. Kung hindi po natin alam, gagawin po natin yon. As long as we know, we will not. Ngunit kung alam po natin yon, hindi na po natin gagawin yon. Also, Bible didn't tell us celebrate the birthday of Jesus Christ. At wala pong sinabi sa Biblia na i-celebrate po natin yung kapanganakan ni Kristo. If that is so important, Bible must tell us. Kung yun nga po ay napakahalaga, dapat po ay sinabi yun sa atin ng Biblia. Amen. Yes, yes. Bible didn't miss anything important for the children of God. Wala pong nakalimutan sabihin o iparating ang Biblia para sa mga anak ng Diyos. So many Christians, they know December 25 is not exact the birthday of. Marami pong Kristiyano ang nakakaalam na hindi po December 25 yung pagkapanganak ni Kristo. Yet, they are so afraid to be judged from the Christians. Ngunit sila po ay natatakot na masabihan ng kung ano man. If you say, our church didn't celebrate Christmas, they will tell you.
Kapag sinabi po ninyo na yung church namin hindi nagse-celebrate ng Pasko, ano po kaya ang sasabihin nila sa inyo? You don't celebrate the birthday of Jesus? Hindi nga, hindi kayo nagse-celebrate ng pagkapanganak ni Kristo? We understood already. Naunawaan na po natin ngayon. That's why we will celebrate the birthday of Jesus Christ in different meanings. At ngayon nga po ay ipagdiriwang po natin yung kapanganakan ni Kristo sa ibang paraan. Also, birthday is not so important. At yung kapanganakan po o yung birthday o yung kaarawan ay hindi po mahalaga. You were give birth as healthily, then you got sick, you died earlier. Kung ikaw po ay ipinanganak na malusog at bigla na lamang na ikaw ay namatay din, You on immature, tapos you become healthy and become so famous and successful. Sure, it's better. kung ikaw po ay pinanganak na hindi healthy, pero pagkatapos noon lumaki ka na, pero ikaw ay naging popular at healthy, Which one is better? ano po kaya yung mas mainam? Anyway, we will remember Jesus was born historically. That's what we believe. Isa-celebrate po natin na si Jesus po ay nabuhay sa pamamagitan po ng historically or sa nakaraan. That's why we didn't call Christmas party, but we call it what? Year-end party. So hindi po natin ito tinatawag na araw ng Pasko, tinatawag po natin yung ating pagdiriwang na year-end party. Also, we will not call Christmas. At hindi po natin ito tinatawag na Christmas o araw ng Pasko. We understood what is the meaning of a Christmas. Naunawaan na po natin kung ano po yung ibig sabihin ng Christmas o Pasko. But we will put the meaning of the birthday of Jesus in what? Year-end party. At yun nga po, bibigyan po natin ng kahulugan yung ating pong pagdiriwang, yung pagkapanganak ni Kristo. Actually, this is a tradition Ito nga po yung tinatawag na tradisyon na. out of the Bible. Wala po ito sa Biblia. Who made this Christmas? Sino po ba yung nagpasimula nitong Pasko? Foundation itself wrong. At yun nga pong pagkasimula nito ay mali. The Bible didn't mention. Hindi po ito na sasaad sa Biblia. Yet, all Christian days consider Christmas so important. Ngunit lahat nga po ng Kristiyano, ito po ay itinuturing na napakahalaga. Even unbelievers, they don't know the meaning of Christmas. They do. Pero yun nga po, hindi sumasampalataya, hindi man nila naintindihan yung kahulugan ng Pasko, pero sineselebrate pa rin po nila. For us, we have to remember why Jesus was. Para po sa atin, dapat po nating malaman kung bakit nga po ba nabuhay si Jesus. That's most important matter. Then, only celebrate having party. They call it Christmas. Yun po yung pinakamahalagang i-celebrate po natin, yung kanyang pagkapanganak. Pero yung pagdiriwang po ay pangalawa lang po yun. Actually, 1 hour, 2 hours, 3 hours is not enough to explain the historical background. Yung 1 oras po, 2 o 3 oras ay hindi po sapat para ipahiliwanag ito pong Christmas na ito. Even names of product, kanina we saw, the Bacchus, that is the god of drinks, alcoholic. At yung nakita nga po natin kanina na yung Bacchus, yung si God of Bacchus, siya po ay alcoholic na inumin. All Christians are contaminated by worldly or the goddess of the world. At lahat nga po ng Kristiyano ay na-impluwensyahan na po ng Diyos ng mundo. That's why we need to study. Kaya nga po kailangan po nating alamin. When you put the Christmas tree or whatever decoration, you could remember what you have heard this morning. At kung maglalagay man po tayo ng Christmas tree at mga dekorasyon, alalahanin po natin kung ano po yung narinig natin ngayong umaga. Amen. That's why we, even though we don't call it Christmas, don't be confused.
Kahit po hindi natin ito tinatawag na Christmas, wag po tayong maguluhan o wag po nating ipagkakamali. Amen. Even though you greet me Merry Christmas, to me even, I will greet you Merry Christmas. Then, I know what is the meaning of you call it Merry Christmas. Kung ako man po ay babatiin ninyo ng Merry Christmas, babatiin ko po kayo, pero alam ko po kung ano yung ibig sabihin nun. Amen. Let us all stand. Hallelujah. The message, what we studied, is so important to be guided. That's why we call it Christmas season, whatever. Then we need to study what's going on in this world. Hallelujah. We'll shout hallelujah and glorify our Father in heaven. Shout hallelujah! Thank you for your presence. Hallelujah. Father, thank you for your presence, even your word, even your love, your faithfulness upon your children. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who become flesh, to show who is the Father in heaven through his life. The love of Father, still you love us. You never stop loving us. The fellowship of Holy Spirit, the one who will teach us, guide us in correct way to serve our Father in heaven through whole our life journey. Be with you from now on and ever to ever. And my all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Oh, Carayero. Hallelujah. Yes, you might be seated for the announcement. Announcement po, yung ating Lord's service po, magsisimula po ng alas 8. So patuloy po, in-encourage po namin kayo na magdadala ng isang dakot na bigas. Nandyan po ba yung mga bag pa natin? Nagbigay po kami ng bag dati. Meron pa ba? So yun. So sa darating na linggo, nga po, paalala muli, magdadala po tayo ng isang dakot na bigas na kalimutan na natin. Sige po. At patuloy po yung ating mga gawain. Alas 10 po. Kids 10:30 po yung ating gawaing pambata.
So patuloy po na ini-encourage po natin yung mga magulang na ipadala yung ating mga anak, mga apo. Sabi nga po, kung nagsisimula po sila ng maliit pa, nakakilala na sa Diyos, paglaki po nila, sabi nga po, sila din po ay maging mga puting bata. So, patunay po yan yung mga youth po natin dito. So, yung ating pong gawain ng ating pangdalagat binata, alauna po yan. So, kung meron tayong mga anak at apo na mga dalaga, wala pong limit sa oras, basta binata at dalao na edad. Kahit anong edad, wag lang pa. Ipadala po natin, papuntahin po natin sila para sa gawain po natin sa panghapon. So, yan po. At ganun din po yung ating Wednesday prayer meeting. So, alas 3 po yan ng hapon. So, ako po ini-encourage po yung ating mga senior citizen. Senior, alam nyo na, umattend po kayo ng prayer meeting. Hindi masyadong naipapaliwanag yung message natin, yung preaching po natin ng linggo. Hindi masyadong malinaw. Pero pagdating po ng Wednesday, lilinawin po natin. Sabi ko nga po na Diyos sa akin kanina, yung ating mga senior citizen dapat magkaroon na ng solid na mga organisa para sa ating prayer. Yung mga senior po natin, mag-pray na po tayo. Yung ating prayer ay yung ating kuya. Na lang po tayo. Nakita po natin. I've got a river, living water, a fountain, never will run dry. Sing it out. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up, cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're